Mula sa isang maliit na bayan zero-star recruit sa pinaka-nakakakuryenteng player sa NBA ngayon. Ito ang kwento ng Ja Morant Small Town Dreams. Para sa akin ang puno ay Jamel Morant. Mas kilala sa tawag na Ja Morant ay hindi lamang matupad ang kanyang mga pangarap. Pang-aasar din ni tatay, nagkaroon siya ng basketball dreams. Mas malaki kaysa sa bayan ng Dallas L. Timog Carolina, na may mahigit 2,000 tao lamang na ang kanyang anak ay ipinanganak sa imigrante, isang high school basketball state championship. Nakikipaglaro sa tabi ni Ray Allen bago magpatuloy sa paglalaro ng isang dibisyon. Papuntang Clarkland University, siya ay isinasaalang-alang ang isang profesional na karera sa ibang bansa. At handang tuparin ang kanyang pangarap hanggang sa may balitang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. T's wife Jamie was pregnant with Job pagsuko sa kanyang mga mithiin. T itinuro ang lahat ng kanyang lakas sa pagtulong sa trabaho. Gumawa ng karera sa basketball sa kahit kamay, bumuo ng isang maliit semento ng basketball court sa kanilang likod bahay. Ito ay kung saan tihanan trabaho upang maging mahusay. At kung saan ang trabaho ay nahulog sa pag-ibig sa healing. Mula sa mastering ang bakuran ng step-back jumper, ang dalawang buong pagtalon gamit ang mga gulong ng tractor. Ang dalawa ay gumugugol ng oras sa isang pagkakataon. Nagtatrabaho sa mga kasanayan sa panga at athleticism. Pagbabalik tanaw sa sakripisyo, sabi ni Joe, imbes na maglaro ng basketball he stayed to raise me, that's my motivation, I'm living my dream. In his dream right now, kinailangan ni Joe na magtrabaho ng mas mahirap para makamit ito dahil ang kanyang pisikal na tangkad ay hindi stream sa future NBA player. Sa totoo lang, Joe student 5'9" lang bilang isang freshman sa high school, kaya hindi talaga siya nababagay sa varsity basketball team hanggang sophomore year. Hindi rin siya naglaro para sa isang kilalang AAU circuit. Paglaki ng panga, nilalaro ang South Carolina Hornets. Maliit na grassroots team na nakabase sa Columbia, Timog Carolina. Ang kakulangan ng suporta ng isang pangunahing kumpanya ng sapatos, na mayroon ng iba pang nangungunang koponan sa AAU. Ngunit siya ay mga kasamahan sa Zion Williams sa para sa isang season. Nagbibigay ito para sa ilang mga baliw throwback photos na halos parang peke. And I'm sure playing of loves from Jade Zion noon brilyante sa magaspang. Habang ang karumal-dumal na kasabihan ay curiosity killed the cat. Ang kuryosidad ay humantong sa panga na natuklasan. Kahit napapalabas na si Joe sa season kung saan natanggap niya ang lahat ng parangal ng estado. Bilang isang junior sa high school, hindi siya near recruit ng mga kolehiyo. Ang tag-araw bago ang kanyang senior year, ang panga ay isang huli na karagdagan sa isang kampo. Inilagay ng programang AAU ni Chandler Parson, Murray State Assistant Basketball Coach James Kane. Ibang player ang hinahanap nila sa panahong iyon. Nagbaka sakali si Kane sa isang hallway. Sa pagtugis ng concession stand at habang kumakain siya ng kanyang Dorito at humihigop ng soda. Narinig ni Kane ang mga bowl ang tumatalbog sa isang auxiliary gym. Kaya out of curiosity ay nagpasya siyang kumuha ng baboy. Agad siyang napatras ng mga panga maglaro sa larong 3-sa-3. At sinabing ilang minuto lang napagtanto na si Joe ay espesyal. Namangha si Kane sa kanyang nakita na siya ay may Murray State's head coach Matt McMahon. Magmaneho hanggang sa kampo para personal na masaksihan ang pagkilos ni John. Mabilis na sumang-ayon ng lalaki sa pagtatasa ni Kane. So Murray State's recruitment of job muli nang dumating ang oras upang mag-alok ng isang scholarship. Si Joe ay sobrang under-recruited noong panahong iyon. Natanong ng mama niya kay Kane sa scholarship ay galing. Sa loob ng 4 na taon nagsimula na lang akong tumawa. Parang oo, ako ito ay isang 4 na taong scholarship. Pero magdadalawang taon lang siya sa case sa panahong iyon. 24 palakasan at karibal 2 sa pinakakilalang boses sa rating. Mga atleta sa high school at pagsunod sa kanilang mga recruitment. Hindi man lang nagbigay ng Joe rating at ipinakita sa kanya bilang walang alok. Sa labas ng estado ng Murray, ngunit matatag na naniniwala na. Kanyang hangkring para sa merienda nagresulta sa paghahanap niya ng brilyante. Sa magaspang bilang panga na nakatuon sa paglalaro para sa Murray State. Paggawa ng pangalan para sa kanyang sarili, Joe unang dumating sa Murray State. Nahaharap siya sa malupit na katotohanan na may mga paraan pa rin siya. Bago ito gawin at tinatanggap lang ang isang D1 offer. At ibig sabihin ginawa niya ito malayong tingnan si Joe bilang isang malaking tao sa campus. Parang tradisyonal na nangungunang basketball recruit. Kahoy Bay, sabi ni Joe na galing sa ilalim ng radar. Pwede akong umupo sa kung saan nobby na walang may at kulang sa notoriety. Mabilis na nagsimulang magbago kasunod ng isang kahangahangang freshman season na may mga pambura.
Kung saan ipinakita ni John na kabilang siya sa Division I basketball average na 12.7 puntos, 6 na puntos na 5 assist at 6 na puntos na 3 rebound bawat laro sa taong iyon sa kanyang paraan upang kumita ng unang kupunan lahat ng Ohio Valley Conference Honors kasunod ng isang panahon kung saan ginawa niya ang lahat para sa masayang estado at tinulungan siyang maabot ang NCAA paligsahan.